James, long three-pointer. It's good! LeBron James way downtown. Grabe si Lolo Bron, mga kapinoy top score. Pinapatunayan talagang kalabaw lang ang tumatanda. Gaano nga ba kalaki ang naging impact niya sa panalo ng Lakers laban sa Houston Rockets sa Game 1 ng kanilang bakbakan sa unang round ng playoffs? At paano nila tinalo ang Houston Rockets gayong hindi naman naglaro si Luka Doncic at Austin Reeves dahil sa mga injuries? Natagpuan na nga ba ng LA Lakers ang kanilang missing piece sa katauhan ng player na ito? Tara at pag-usapan natin yan. James to Vanderbilt. Vanderbilt knocks down the three. Kinuha ng Los Angeles Lakers ang panalo sa Game 1 ng kanilang playoffs matchup laban sa Houston Rockets sa score na 107-98. At sa panalong ito ay kitang-kita ang pagiging veterano at tunay na leadership ni LeBron nang kumamada ang Lakers superstar ng 19 points, 8 rebounds at ang pinakamatindi ay ang kanyang 13 assist sa laro na naging malaking tulong upang lalong mapadali ang basketball para sa Purple and Gold. Napakalaki ng impact ng mga pasang ito ni LeBron dahil hindi lang isa o dalawang players ng Lakers ang umiscore ng double digits, kundi 5. Sa pagbibigay ni Rui Hachimura ng kanyang 14 points, 19 points naman para kay DeAndre Ayton na sinamahan pa ng 11 rebounds, 15 points mula kay Marcus Smart at ang maaaring missing piece ng Lakers na matagal na nilang hinihintay sa katauhan ni Luke Kennard. Pero bakit ko nga ba nasabi, mga kapinoy top score, na posibleng siya ang missing piece ng LA? Dahil sa larong ito, nawala ang kanilang dalawang superstars na si Austin Reeves at Luka Doncic, ay si Luke Kennard ang bumuhat sa Lakers sa kanyang career playoff game high, 27 points sa 9 out of 13 shooting sa field at ang napakabangis na sniping ability beyond the arc sa perpektong 5 out of 5 3-point shots na talaga namang sinandala ng Lakers para hindi na makabomba ng husto ang Houston Rockets. Oops, teka. Maaring sabihin ng iba na kaya lang naman daw nanalo ang Lakers ay wala ang scoring leader ng Houston Rockets na si Kevin Durant at malas ang mga tira ng Houston dahil sa mababang 37.6 shooting sa field. Pero wag natin baliwalain na dalawang malaking pyesa ng Lakers ang hindi rin naglaro sa Game 1. At sa labang ito ay ipinaramdam ng Lakers ang matinding depensa para gulantangin ang Houston Rockets na nagtala lamang ng 11 out of 33 3-point shots na kahit lumamang sila ng isang 3-point shots laban sa Lakers na mayroong 10 ay mas mataas naman ang percentage ng Purple and Gold sa kanilang 53% kumpara sa 33% lang ng Houston Rockets. 8 block shots din ang isinampal ng LA laban sa Houston na nagkaroon pa ng 20 turnovers. At magandang simula ang panalong ito upang mas lalong tumaas ang kumpiyansa ng Lakers na kaya nilang manalo kahit nagpapagaling pa ang kanilang number 1 scoring options na si Luka Doncic at Austin Reeves. Abangan natin kung makakabawi ang Houston Rockets sa Game 2 na gaganapin pa rin sa bahay ng Lakers na Crypto.com Arena at inaasahang pagbabalik ni Kevin Durant para tulungang makatabla sa serye ang kanyang kupunan. Sa palagay nyo ba ay kaya pa rin buhati ni LBJ ang Lakers at magtuloy-tuloy ang kanilang panalo na walang Luka Doncic at Austin Reeves? I-comment down below mo na yan at maglagay ng #Lakers kung gusto mong manalo ang LBJ squad sa Game 2. Maraming salamat sa inyong panonood at lagi nyong tandaan, basta't kwentuhan at usapang basketball, tara dito sa Pinoy Top Score.